Hi guys! Welcome back to my channel! Ang pangit ng intro na yun. Ang gaya akong bugasan. Hey guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, ito na ang pinakahuling video ko for 2016 ever since I started producing YouTube videos. Medyo malungkot kasi tapos na yung 2016. Sobrang dali ng panahon. Pero at the same time, masayang-masaya ako sa nangyayari. Like, you guys know what I mean. Anyways, by the way, you guys, wala akong foundation, wala akong concealer kasi tingnan nyo, puputok na yung mga bugas ko. Grabe, hindi ko kaya sila. Grabe sila. Ayaw nila umalis sa mukha ko. Tingnan niyo, para na siyang puputok. At ayan. Ayan, ala, nagbe-breakout talaga ako ng bongga. Hindi ko alam. Nasabi ko na to sa vlogs na hindi ko alam kung anong nakapagpa-breakout sa akin, yung Mary Kay ba or yung Coty Airspun. Kasi yung dalawa lang talagang yun, yung nagbago sa mga nilalagay ko sa pagmumukha ko. And wala talagang nagbago kahit sa skincare ko. Wala. Sa makeup lang talaga. And yung dalawang yun, Kaya hindi na ako gumagamit ng foundation or powder nowadays. Like, for 3 days na siguro kasi gusto kong mag-clear up muna yung skin ko kasi ang pangit. Gawa-gawa tayo ng videos tapos ang pangit natin. So, binabalaan ko lang kayo kung nababother kayo sa mga pimples ko. Mas nababother po ako. Trust me, nababother. Please, huwag nyo na lang pansinin. Kaya nga ako nag-red lipstick para hindi nyo na sila mapansin kahit papano. Iniba ko yung setup ko. Nakaharap na ako doon may cabinet instead of nakatalikod sa cabinet like the last time. So, let me know kung mas gusto nyo yung setup na to. Like, white background and then my usual lighting. Tinupi-tupi ko lang sila para magkasya sila sa likod ko and naka-zoom lang yung camera. So, please let me know kung okay yung lighting dito by liking this video para malaman ko kung mas okay to sa inyo. So, yun lang ba yung dapat kong sabihin? Alright, so let's go on with the video. As you can see sa title, this will be my yearly favorites. Kasi hindi naman ako gumagawa ng monthly favorites. Kasi alam nyo na, konti lang yung makeup na natatry ko every month. So, hindi ko gustong paulit-ulit yung sasabihin ko kada buwan. So, hindi na. Wag na lang mag-monthly favorites. Yearly favorites na lang or Best of Beauty 2016. Yun na lang. Hindi lahat ng products na ipapakita ko sa inyo nagamit ko all year. May iba dito nagamit ko lang in the middle of the year. May iba nga dito nakakagamit ko lang talaga sa kanila. Pero gustong-gusto ko na sila. So, let me show you guys one by one and let me explain. I hope I don't ramble. I hope I make sense while explaining. Kasi I'm not good at explaining. You know what I mean. Skincare muna tayo guys para last na yung makeup para organize. Let's start with the soap that I have been loving for the past few months. I think months na. I think mga 2 to 3 months ko na itong ginagamit. And I have stayed away from Silka na right after I started using this. This is the Enlighten Kojic Papaya Glutathione Soap. This is how it looks like. Nakalagay dito yung half ng sabon na hindi ko pa nagagamit kasi nga, diba sabi ko sa haul, hinahati ko sila para mas tipid ako sa sabon. So, nandito pa sa akin yung kalahati, you guys. And I have been using the other half for almost a month now, siguro. Sobrang daming nagtatanong sa akin kung anong ginagamit ko, pampaputi, pampa-okay ng skin. Alam ko namang hindi okay yung skin ko. If you're watching this video on HD, sobrang kitang-kita nyo yung pores ko kasi wala akong nilagay na foundation. Watch this on HD. Tingnan nyo. Oh, isa-zoom ko pa kayo. Hindi okay yung skin ko, you guys. Hindi perfect yung skin ko. Medyo bright lang siyang tingnan. Kasi nga, nagpapaputi ako. So, I have been loving this soap. Alam nyo ba na ito lang yung na-try kong soap na sobrang dali kong pumuti. Like, after a few days lang siguro may nakita na akong resulta. Yung dapat mo lang talagang tandaan, you guys, kung nagpapaputi ka, as much as possible, wag kang magpabilad sa araw. Like, as much as possible, stay away from the heat of the sun. Yun lang talaga yung tip ko. Kahit anong pampaputi pa yan, kahit baratuhon lang yan na pampaputi, yung Silka nga 40 pesos, stay away from the sun lang talaga. Yun lang talaga yung ano ko. Kung matagal na kayong nanonood, hindi ako mahilig sa lotion, hindi ako mahilig sa moisturizer, sa sunscreen, hindi ako naglalagay ng mga ganyan kasi ayoko sa feeling ng malagkit na mga something-something sa mukha. So, I just stay away from the sun. If I'm making sense, stay away from the sun. Basta stay away from the light of the sun. Heat of the sun. Ganon. Ganon yung pasabot ko, guys. Hindi ko pa nagagawa yung skincare routine ko, guys. Kasi tingnan nyo naman. Inuubos ko pa kasi yung mga products na tinatry ko ngayon. Ayaw ko naman gumawa ng skincare routine kung ayaw ko yung mga products. So, wait lang muna kayo ha. Patience is a virtue.
So the next product that I have been loving, recently ko lang din tong na-discover. It's the RMK Whitening Deodorant. Just check the description box. Ilalagay ko lahat ng mga links kung saan ko to nabili. Pati tong Enlighten Soap, nasa description box. So this deodorant is multi-purpose, you guys. Like, pampaputi ng kilikili, pampawala ng chicken skin. And alam nyo ba, sobrang miraculous ng deodorant na to. Like, tinatouch ko yung ilo ko, guys. Hindi ko pa pwede ipakita kasi hindi pa ako nagwa-wax. Pero after a few weeks of using this, kitang-kita mo na talaga yung difference. Like, hindi naman maitim yung kilikili ko, so wala akong problema doon. Yung problema ko lang talaga is yung chicken skin. And ngayon, you guys, after using this for at least more than 1 week na siguro, pag feel ko yung kilikili ko, hindi na talaga bumpy. Like, sobrang laki ng difference. Super na lesson niya. This is miraculous. Ewan ko kung paano niya nagawa na ma-flatten yung chicken skin, pero this is amazing. So the next product is the Mary Kay Beauty Blotters Oil Absorbing Tissues. This is how it looks like. Alam ko, familiar naman kayo dito kasi marami namang YouTubers ang gumagamit nito. And alam ko, marami sa inyo gustong-gusto yung mga Mary Kay products. Pero yung masasabi ko lang talaga, super laki ng difference dito kesa sa tissue. Kasi yung tissue, dumitiket talaga yung mga products or yung mga makeup sa tissue. Pero ito, you guys, hindi. Hindi niya nakukuha yung mga makeup products. Oil lang talaga yung nakukuha niya. Nawawala talaga yung oil sa mukha ko, pero hindi niya tinatanggal yung makeup. Approve. Okay, next product. Alam ko, marami sa inyo yung nakakapansin na super crack ng lips ko. And I have nothing against that kasi napapansin ko din yan and super number 1 problem ko rin yan aside from my acne. So, I'm very happy na I discovered the Vaseline Lip Therapy in Rosy Lips. This is how it looks like. Super ganda nito, you guys. Kung dry yung lips niyo tulad ng sa akin, like super dry, lifesaver. Tingnan niyo yung lips ko, oh. Sobrang laki na ng difference na nagawa nito sa buhay ko. Actually, gumagamit na ako ng mga petroleum jelly noon, pero hindi ko kaya yung feeling na may petroleum jelly sa lips ko. Pero ito, super comfortable, super soft ng lips ko afterwards. Ay, wala akong masabi. Di tulad ng ibang mga lip balm na super mamahalin. Ito, super affordable yet very effective. So, the next things that I will be showing with you guys are brushes. And maraming sa inyo yung nagtatanong sa akin kung saan ko nakuha yung mga brushes ko or ano yung mga paborito kong brushes or must-have brushes. Let's start with the pink brushes. Nabili to ni My Love sa APM, dun sa Chedalins Cosmetics. Wala siyang brand, you guys, pero sobrang ganda ng quality. I think nabili ni My Loves ang 10 piece. Yeah, 10 pieces ata sila in a set for 900 something, basta less than 1,000 pesos. And sobrang ganda na ng quality. This has been with me for 2 years na siguro. Like, yeah, I'm not even kidding you. Matagal na to sa akin. And considering the price, tumagal sila ng ganon. Hindi sila naglagas. Promise. Walang biro, you guys. Hindi to naglagas sa akin. Like, never. So, the first brush, ito yung powder brush ko. Medyo angled siya. Kung nakikita nyo, ayan. And medyo malaki-laki siya. And very dense. Sobrang dense niya, kaya nakokontrol ko talaga yung paggamit sa kanya, lalo na sa pag-buff ng powder. And also for blush, alam nyo naman na super addict ako sa blush. Blush junkie right here. So, I really need a reliable brush for blush. Akalain nyo, you guys, 2 years na itong nasa sa akin. Okay na okay pa rin siya. Medyo angled siya. Ayan, angled. Pero, medyo mas fluffy siya compare dito. Itong dalawa talaga yung laging nasa bag ko, you guys. Mawala na lahat ng brushes ko. Basta meron lang ako ng dalawang to. Okay na ako. I love both of these. So, let's finally move to makeup, you guys. So, let's start with face makeup. I'm pretty sure na-guess nyo na kung ano-ano yung mga ipapakita ko. Pero i-rank ko sila according to my preference and to my favoritism. So, my number 1 foundation, if you have been watching me ever since I started filming YouTube videos, alam nyo na kung ano to. And this is the Revlon Colorstay Foundation. I am in the shade 180 or Sand Beige. Ilang beses ko na itong na-mention sa video, you guys, na yung tanging foundation na hindi nakukulas sa oily skin ko is yung Revlon lang talaga. Nag-oil pa rin ako sa foundation na to, pero hindi nakukulas. Like, intact pa rin talaga yung coverage and yung foundation. Wala akong masabi, you guys. I know maraming YouTubers din yung nagre-rave about this foundation, lalo na yung mga may oily skin. Hindi mo pa talaga siya ma-appreciate the first few days na gagamitin mo siya, pero in the long run, masasabi mo talaga na, wow, my foundation is still her. Why are you still on my face even though I oiled up very much? This is my Holy Grail foundation. Kung hindi ko lang talaga kailangang mag-try ng iba't ibang foundation just for the sake of making YouTube videos or reviews,
ito talaga yung foundation ko everyday. I cannot stress it enough. Super ganda ng foundation na to for oily skin. So, the next foundation that I will be showing is the Mary Kay Time Wise Matte Wear Liquid Foundation. I am in the shade Ivory 5. Noong una, hindi ko talaga siya nagustuhan. Like, sabi ko, ba't ang mahal nito? Hindi naman siya ganun ka-okay. Mas okay pa yung Revlon, pero mas mahal siya sa Revlon. Noong una talaga, hindi ko talaga siya nagustuhan. Like, hindi ko na-gets kung bakit gusto to ng ibang tao. Pero when I kept using it, when I kept on using it, and ginamitan ko ng ibang powder, dun ko na na-appreciate, you guys. Like, sobrang ganda din ito for oily skin. Super reliable, you guys. Hindi ka agad mag-oil up. Kung mag-oil up ka man, super minimal lang. Wala akong masabi din sa oil control nito, guys. Yun talaga yung pinaka-bet ko sa kanya, yung oil control. Kasi nga, I have very, very oily skin. Sobrang ganda ng coverage. You don't need a lot. A little goes a long way with this foundation. So, sobrang tipid din sa product. Kung oil control lang ang labanan, lumalaban si Mary Kay. Okay, the next product that I will be showing with you guys is the Bello BB Cream. Alam ko, na-mention ko na rin to ng ilang beses na sa mga videos ko na I really like this product. Hindi ko na siya gaanong nagagamit kasi nga I keep on trying other things for reviews, for first impressions. Kaya medyo nababaliwala ko na siya. Pero recently, when I had all these acne something, bumalik ako sa kanya kasi alam ko hindi ako magbe-breakout sa kanya. This can double as your skincare product, you guys. Kasi it's non-comedogenic, meron din siyang SPF. Although natural lang yung coverage niya, you guys, pero nakaka-blooming yung finish niya. The only downside to this is yung oil control. Basta, you guys, gustong-gusto ko to. Alam nyo kung gaano ko to kagusto. Nababaliwala ko lang siya the past few days. Pero gustong-gusto ko to. So, the next product that I will be showing are powders. And this is the e.l.f. Translucent Powder. Wala na siyang laman, you guys. Like, sobrang naubos ko na talaga siya. Sinubukan kong maghanap nito sa APM kasi hindi to available sa mga local drugstores natin or sa SM. Una ko siyang nagustuhan at na-discover na okay yung oil control niya nung ginamit ko siya together with the Revlon Color Stay Foundation. Kasi yung Revlon, you guys, nag-oil up ako doon ng bonggang-bongga sa gabi na. Pero pag pinatungan ko siya ng ganito, sobrang tagal. Like, sobrang tagal ko talagang mag-oil up. This is amazing. Wala akong masabi. Magre-rumble lang ako kung i-explain ko pa kung gaano ko to kagusto. Try it and see for yourself. Sobrang ganda. The next product is the Coty Airspun Loose Face Powder. I am in the shade Translucent Extra Coverage. Nabili ko to sa Shopee. And guys, sobrang ganda din ito for oil control. Lahat ng mga feature ko, sobrang ganda for oily skin. Recently ko rin lang to na-discover nung pinartner ko siya sa Mary Kay Foundation. Kasi yung Mary Kay Foundation, nung ginamitan ko ng ibang powder like Fashion 21 or Nichido, sobrang dali kong nag-oil up. Pero nung pinatungan ko siya ng Coty Airspun at binake ko ng ilang minutes, ay, bonggang-bongga yung combo, you guys. Wala akong masabi. Kung gagawa man ako ng foundation routine, etong dalawa talaga yung i-feature ko. Pero, subalit na tapwat. After using this for a week, naglabasan silang lahat. Ewan ko kung kitang-kita nyo, pero may mga bumps na naglabasan and may mga breakouts. Hindi naman like over na breaking out, pero naglabasan ang mga hindi dapat naglabasan. Kasi wala pa naman yung dalaw ko next month pa. So, I'm pretty sure may kinalaman yung dalawang products na to. Hindi ko lang talaga alam kung silang dalawa ba, or kung si Mary Kay ba, or kung si Coty Airspun ba. Pero sa mga oily skin dyan, kung gusto nyo ng super sulit na powder na dupe for Laura Mercier, sabi nila, Coty Airspun all the way. Let's move on to eyebrows. May tatlo akong ipapakita dito. And let's start with the BH Cosmetics Flawless Brow Trio Brow Defining Kit. I got this from the BH Cosmetics website talaga for around $5, I think. Basta less than $10, you guys. For that amount, may wax and dalawang powder na kayo. And a very nice quality angled brush. Sobrang ganda nito, you guys. Sobrang pigmented for the price. And hindi siya agad nawawala, you guys. Hindi naman siya waterproof and wala namang sinabi dito na waterproof siya. Pero, ang taga niyang mahulas. Like, di ba may mga eyebrow products na madaling mabura? Eto hindi. Lumalaban din tong pangkilay na to, you guys. The next pangkilay na recently ko lang na-discover is this Nichido Eyebrow Pencil. I got this for 36 pesos and 50 cents. This is in the shade brown. I know familiar kayo dito kasi available to kahit saan eh. Actually, ito yung gamit ko sa outer corners ng eyebrows ko, and then sa inner corners, yung wax ng BH Cosmetics. Ang ganda niya, you guys. Hindi siya ganun ka-over
over na waxy. Parang may putik na sa eyebrows mo. I don't know if I'm making sense, pero hindi over yung pagka-waxy niya. Tamang-tama lang talaga na nadodrawing ko yung arch ng eyebrows ko. Perfect to you guys. And the best thing, super mura. Saan ka pa? 36 pesos. I have been using this for a week na siguro and isang beses ko pa lang siyang na-sharpen, you guys. Ganyan siya katipid. Kasi dito ko rin lang naman siya nilalagay sa outer corners. But I have been loving this. Super ganda and very affordable. The last eyebrow product that I will be showing with you guys is the Anastasia Beverly Hills Brow Gel. This is the clear brow gel nila. Ay, grabe. Hindi ko siya ginamit ngayon kasi nga tinitipid ko siya. And since nandito rin lang naman ako sa bahay at saka madaling araw na wala naman akong pupuntahan, hindi ko na lang siya nilagay. Pero you guys, this makes a huge difference. Ewan ko kung napapansin niyo sa vlogs, pero may mga buhok ako sa kilay ko na lumilipad. Ewan ko kung anong term dyan. Basta lumilipad sila, like they don't stay in place. Pero ito pag ginamit ko, hala, para silang naging statwa. Like, dyan lang kayo, stay put. Ganun ang effect niya sa eyebrow hairs, you guys. Like, this is amazing. I have been growing my hair. Alam niyo naman na blandita ang lola niyo, pero I have been growing my hair kasi nga super damaged na niya. So, hindi na ako gumagamit ng mga tinted brow gel. So, I'm very happy I discovered this one kasi it does an amazing job. I can't even. Okay, let's proceed with eyeliner. I have been loving this Maybelline Hyper I have been loving this Hyper Sharp Power Black from Maybelline New York. This is their liquid liner in the shade black. Ayan. Sobrang ganda nito, you guys, kasi sobrang pigmented niya. Considering the price for 299 pesos, I also got this on sale, so naging 249. Ang pigmented na niya, you guys. Like, hinihiga ko lang talaga siya ng very, very light sa lids ko. Lumalabas na agad yung color. Hindi ako nagsisi na bumili ulit ako ng mga liquid liners kasi nga hindi naman ako nagli-liquid eyeliner. Minsan lang talaga, as in sobrang minsan lang. So gusto ko pag bumili ako, gusto ko yung sulit, and ito yon. So let's move on to eyeshadows. Eyeshadows. Yes, my favorite ako for this year. Yung isa lang yung i-feature ko kasi ito lang talaga yung pinaka gusto ko sa lahat ng palettes na meron ako. This is the Zoeva Naturally Yours palette. Sobrang ganda nito, you guys. I got this from Sephora. This is how it looks like. Nakita nyo na to kung nanonood kayo ng mga tutorials ko, pero this is how the colors look like on the palette. Yung kagandahan din dito, you guys, hindi maliliit yung mga pans niya. Like, malalaki sila. O, tingnan nyo yung fingers ko. Ayan. Maraming products kayong makukuha and sobrang pigmented, you guys. Wala akong masabi sa pigmentation. Zoeva is also a good brand, a nice brand. I think I bought this for 1,000 plus, and for that price, okay na siya, you guys. And the colors are very good for everyday. Meron din tayong black dito, kompleto, siricados na, you guys. Kung hindi naman kayo mahilig sa mga colorful eyeshadow like me, okay na okay to. Like, this has been my go-to eyeshadow palette. Sobrang ganda pa ng packaging, super slim, hindi hassle dalhin. Okay, let's move on with blush. Marami akong blush na na-try, pero yung pinaka-paborito ko talaga sa lahat ng blushes na meron ako, you guys, this year is the Sassy Colors Radiant Glow Powder Blush with Vitamin E in the shade Blushing Berry. Yan yung shade niya, super ganda nito, you guys. Like, kahit anong gawin mo sa mukha mo, like kahit mag-smoky eyes ka dyan, kahit wala kang suot na eye makeup, sobrang ganda nito, you guys. Hindi ko na masa-stress enough. Sobrang ganda. Sa lahat ng blushes ko, ito talaga yung the best. Like, pinaka-the best. Wala akong masabi. You have to pick this up and see for yourself. Kasi 115 pesos lang ata to. 115, you guys. And ganito na karami yung makukuha nyo. And you don't need a lot of this kasi sobrang pigmented. Like, one tap of the brush and then blend. Yun na. Hindi nyo talaga kailangan ng over-over nito kasi sobrang pigmented, para na kayong sinampal pag garamihan nyo. You have to pick this up. Try this. Just trust me. Try this. And also, hindi mawawala yung KJM Lip and Cheek Tint, you guys. Hindi talaga to mawawala. Like, siguro every year makikita nyo to sa videos ko. Kasi may mga araw talaga na ayaw ko mag-makeup. Ito lang talaga yung ginagamit ko. Kasi I trust this na hindi ako magbe-breakout kahit araw-araw ko siya gamitin kasi organic siya. Wala siyang mga chemicals. So, wala, you guys. Bow down talaga ako dito. Alam nyo naman na sa lahat ng mga makeup products, ito talaga yung holy grail product ko. Mawala na lahat. Wag lang yung lip and cheek tint ko from KJM Cosmetics. So, bravo KJM!
Bravo. The next lipstick na paborito ko talaga, like, hindi na to mawawala rin sa mga favorites ko, you guys. This is the MAC matte lipstick in the shade Kinda Sexy. This is one of their matte collections. Ayan siya. Para siyang peachy na orangey na medyo pinky. Basta sobrang subtle ng color na to and super ganda for everyday. Kahit simple yung makeup mo, kahit bongga yung makeup mo, bagay na bagay to sa lahat ng looks. Kasi alam niyo naman, hindi ako mahilig sa mga bullet lipsticks. Pero you guys, ito yung paborito ko talaga. Gustong-gusto ko yung Fashion 21 All Day Bronze, pero iba talaga kasi yung quality pag high-end makeup kasi ito matagal mawala sa lips mo kahit kumain ka ng kumain. Long-lasting pa rin naman yung Fashion 21, pero mas long-lasting lang talaga to and mas maganda yung kulay. The last but definitely not the least, the Kylie Lip Kit in the shade Kristen. Recently ko rin lang tong discover, you guys, and na-try, pero I've fallen in love with this, lalo na sa shade. Hindi ko talaga ma-explain. Kung na-try nyo na yung mga Kylie Lip Kit, alam nyo yung feeling ng mamahaling lipstick sa lips nyo. Ibang-iba talaga siya, you guys. Don't get me wrong, gustong-gusto ko yung Sleek Matte Me in Birthday Suit kasi okay na okay din yung shade na yun and very long-lasting. Pero ibang-iba talaga to, you guys. May ano talaga siya, may kakaiba talaga sa kanya na manipis siyang tingnan sa lips mo pero sobrang opaque. Yung downside lang, hindi siya ganun ka-long-lasting. Like, after mong kumain or after mong uminom ng tubig or whatever, medyo nawawala yung pagka-opaque niya. Panoorin nyo na lang yung review ko nito para malaman nyo lahat ng mga details about this. Pero bow down ako dito, you guys. Gustong-gusto ko rin tong Colourpop. Medyo pareha sila, you guys. Pero itong Colourpop drying. Drying yung formula niya, pero ito hindi. Pero mas long-lasting yung Colourpop kesa sa Kylie Lip Kit. And I'm not really sure bakit. Kasi mas pricey to eh. It's supposed to last longer kasi nga mas pricey, diba? So yun! We're finally done, you guys. Marami akong dinaldal. Ilang oras na akong dumadaldal dito. I think we're filming for 1.5 hours na natapos rin. I just wanna quickly mention, you guys, kasi never ko pang na-mention sa mga favorites ko ang aking camera, yung beloved camera ko na maraming tao din yung nagtatanong sa akin, lalo na yung mga bago sa channel ko kung anong camera yung gamit ko. I'm using the Canon G7X Mark II. I'm very happy, you guys, na we got the latest model kasi walang regrets, you guys. No regrets talaga. As in, kahit medyo pricey siya, maraming nagtatanong, so sasabihin ko na lang yung price dito. Bili namin siya sa Macy's doon sa APM across SM City Cebu. Yung regular price niya is 34,000 and something. Kung cash niyo siyang bibilhin, makaka-discount kayo, of course. Bili namin siya for 32,000 pesos only. Kung gusto mong mag-start ng YouTube channel and gusto mong mag-invest sa isang camera na hindi naman ganun ka over kamahal talaga and madaling gamitin, G7X Mark II all the way, you guys. Minsan matagal siyang mag-focus pero hindi naman yun big deal sa akin kasi kaya ko rin naman tiisin. Nakaka-film ako ng beauty videos, nakaka-vlog ako ng komportable kasi hindi mabigat. Kung gusto nyo mag-start ng YouTube channel and gusto nyo mag-invest sa isang camera na kayang-kaya pa ng bulsa, go na kayo sa G7X Mark II. Hindi kayo magsisisi. And also, I just wanna quickly mention my ring light. Ito yung gamit nating lighting today. Walang ibang lighting. Minsan, hindi na ako nakakapag-film ng umaga kasi late na akong gumigising. So, I'm very thankful na ito yung binigay na Christmas gift ni my love sa akin kasi sobrang helpful nito, you guys, kasi nakakapag-film na ako kahit madaling araw. Alas 2 na ng madaling araw, you guys, and nakakapag-film pa rin ako. And mas may energy ako kung gabi or madaling araw kontra sa umaga or hapon. I know the best lighting is still natural lighting kasi mas okay talaga yung quality. Wala akong masabi sa natural lighting. Like, i-compare nyo yung video na to dun sa mga previous videos ko na natural lighting yung gamit ko, ibang-iba. Like, wala akong masabi, sobrang ganda talaga ng natural lighting. Pero, kung kaya ko, guys, kung kaya ko pa namang mag-film ng umaga or hapon na meron pang natural lighting, gagawin ko. Pero in times like this na all day akong nag-i-edit, wala na akong time mag-film, madaling araw na lang akong nakakapag-film, sobrang laking tulong ng ring light. And sobrang ganda niya pang tingnan sa mata, di ba? Ayan. We're finally done, you guys. We're finally done. I'm closing this year with a bang. With a bang. I'm very happy, you guys. I'm just very happy as in, like, bakit ako nag-open ng alcohol? Ang alikabo kasi. I tend to ramble kung nagsa-thank you ako sa inyo. So, yun lang talaga yung masasabi ko. Again, hindi ako magsasawang mag-thank you sa inyong lahat sa suporta at sa pag-encourage niyo sa akin na gumawa ng YouTube videos. Just a quick chika, you guys. Alam niyo ba, when I started doing YouTube videos, hala, kahilakon ko. Alam niyo ba, when I started making YouTube videos, like, hala nga nung hilak bang ko.
Walang wilak dyan ko. Oh my God, Jinky, kalubat to na yung camera. Using my iPad and my iPhone camera. Wala akong in-expect, you guys, na hindi ko in-expect na aabot ako sa ganito. Gusto ko lang tong sabihin kasi mag-e-end na yung taon, you guys, and wala akong in-expect, you guys. Hindi ko in-expect na magugustuhan ng mga tao yung mga videos ko kasi alam niyo naman, hindi ako magaling sa makeup. Sobrang simple ko lang mag-makeup. Minsan nga, hindi na ako nagbe-makeup. I'm just hoping na makikita ko pa rin kayo sa comments. Hindi kayo magsasawa. Yun lang talaga yung wish ko. Thank you for 8,000 subscribers and counting. Maraming salamat. This has been the happiest year of my life, I must say. Kasi this year, sobrang okay ng relationship namin ni my loves. And this year, nagsimula akong mag-YouTube. Ay, ayoko na. Ay, naiiyak talaga ako. Alam niyo naman, madali akong payakin. But yeah, maraming salamat and hopefully I can see you next year. Bye!